Good morning everyone. Yan ko po lahat na tumayo. And we will start worshiping this morning. May na-realize po ako. Kapag nakikinig ako sa mga song leader, normally I would understand kung ano yung sasabihin nila on the first part. Then, mid-song, normally, habang kumakanta, magsasalita yung mga yan. And most often than not, di ko na maiintindihan kung ano yung sinasabi nila. But, oo na lang ako. Kasi I feel like tama naman yung sasabihin ito. Okay naman siguro yung sasabihin ito. And sometimes nadadala na lang ako sa emotion ng song. So, yung song na aawitin natin later is a song na hindi siya laging nakakanta sa mga praise and worship kasi hindi siya yung ra talagang alam niyo yung worship na high praise talaga. But it's an experience of how us Christians walk with God in every day of our lives. Which is actually true and needed sa buhay natin. Na kahit anong gawin natin, saan tayo pumunta, kahit sinong kasama natin, nasa trabaho, nasa school, nasa bahay, nasa lakwatsa minsan, nagmumaling, nagsha-shopping, is we walk with God. Ayun, nasabi ko na. So, hindi ko na sasabihin mamaya habang kumakanta. But realizing now, yung thought pa lang na me, think of yourself, walking with God is such a privilege. That the God who created the heavens and the earth, the God who created life, will be walking with me, walking with you. Somebody who, inaamin naman po natin, we're not perfect. We have sin, we have iniquities, things that make us unpure in the sight of God. But God still gave us that privilege na makasama siya, to walk with Him everywhere we go. Sige po, let's close our eyes and pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity, Panginoon, na binigyan niyo po sa amin to be able to worship you, give you praise in this place. Hayaan niyo po, Lord God, na ang aming puso at isipan will be focused on you and you alone, Panginoon. And everything that we do will be for you, Lord God. And help us, teach us our ways, Panginoon, so we might have a chance to walk with you wherever we go. We thank you, God. We love you. And as we pray, blessed are you, O Lord our God, King of the universe. For you have sanctified us with your holy commandment and commanded us to hear the sound of the shofar. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, thank you, Lord. Praise you, God. Amen. Sige po, awitan natin ang ating Diyos. We can use our hands to clap. We worship you, God. Yes. Come on, let's clap. Oh, we give you praise. For you are here and you are near. Let's sing this song. Your love has captured me. Your grace has set me free. Your life, the air I breathe. Be glorified in me. Sing it again. Oh Jesus, your love has captured me. Your grace has set me free. Your life, the air I breathe. Be glorified in me. You set my feet a dancing.
set my heart on fire. In the presence of 1,000 kings, you are my one desire. I stand before you now with trembling hands lifted high. Be glorified. We will glorify you, Jesus. Sing it from the top. Your love has captured me. Your grace has set me free. Your life, the air I breathe. Be glorified in me. You set my feet a dancing. You set my heart on fire. In the presence of 1,000 kings, you are my one desire. And I stand before you now with trembling hands lifted high. Be glorified. Oh, we will glorify you, Father. Sing it once again. Your love has captured me. Yes, you did, God. Your grace has set me free. Your life, the air I breathe. I'll be glorified in me. You set my feet a dancing. You set my heart on fire. Presence of 1,000 kings, you are my one desire. And I stand before you now with trembling hands lifted high. You set my feet a dancing. You set my heart on fire. In the presence of 1,000 kings, you are my one desire. And I stand before you now with trembling hands lifted high. Be glorified. Be glorified. Sing, be glorified. Be glorified. Be glorified in me. Be glorified in me. Be glorified in me, Lord. Be glorified in me. 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 Sing. You set my feet a dancing. You set my heart on fire. In the presence of 1,000 kings, you are my one desire. And I stand before you now with trembling hands lifted high. You set my feet a dancing. You set my heart on fire. In the presence of 1,000 kings, you are my one desire. And I stand before you now with trembling hands lifted high. Be glorified, Jesus. 'Cause water you turn into wine. You open the eyes of the blind. There's no one like you. It's not like you, God. It's not like you. To the darkness. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. It's not like you. 'Cause our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome and power, our God, our God.
is stronger, Jesus. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? 'Cause our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, you're awesome in power. Our God, oh our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God, our God, our God, our God. You're the God of heavens and the earth, powerful God of heaven and earth. Yes, you are the God that's worthy to be praised. Holy. Now, Lord, we want to express how much we love you. Not just to be with you, not just around you, Lord, but be by your side. Not just experiencing your love, but also loving you back, Jesus. Not just know you, but know all about you, Lord. Help us, Panginoon, to be good Christians that has initiative, Panginoon, to know you, to study your word, to pray, to be with you every day of our lives. You are a friend of Jesus. You're a friend of God, and we want to be with you. Want to know you, Lord. Early in the morning, you wait for me to rise, just counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation, 'cause you have been so patient. Lord, here is my reply. I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. I wanna hear you speaking, feel you breathing, walk with you.
forever and ever. We want to know you more, Jesus. Sing it again. 'Cause early in the morning, you wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. Lord, this is my rely. I want to walk with you and talk with you. I want to hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. I want to hear you speaking, feel you say, I want to walk with you and talk with you. I want to hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. I want to hear you speaking, feel you breathing, walk with you. And by the quiet waters, you fill me with your peace. Through the darkest valleys, God, I know that you're with me. The beauty of your presence, it fills me with assurance that you are all I need. I want to walk with you and talk with you. I want to hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. I want to walk with you and talk with you. Hear you speak. I want to hear you speak, God. I want to hear your breath, God. Walk with you and talk with you. Want to hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Yes, I want to walk with you, Jesus Christ. I want to walk with you, God. 'Cause I want to know you, not just about you. I want to be with you, not just around you. And I want to love you, and not just be loved by you. I want to walk with you. Sing it again. 'Cause I want to know you, and not just about you. I want to be with you, not just around you. I want to love you, and not just be loved by you. I want to walk with you. I want to know you, God. Say, I want to know you, not just about you. Not just about you. Be with you, not just around you. Not just around you. And I want to love
church again. 'Cause I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. And I wanna love you, and not just be loved by you. I wanna walk with you. Sing that again. And I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. And I wanna love you, not just be loved by you. I wanna walk with you, God. I wanna know you, Lord. Say, I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. And I wanna love you, and not just be loved by you. I wanna walk with you, 'cause I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, and not just around you, God. And I wanna love you, and not just be loved by you. I wanna walk with you, God. Wanna walk with you, Jesus. I wanna walk with you, God, forever and ever. I wanna walk with you, Lord, every day of my life. I wanna stay with you, Jesus. I wanna stay with you, God. 'Cause you're always by my side wherever we go. You're always there. Sometimes we don't notice, Lord, but you were always there. God, thank you, Lord Jesus, for being there. For you have promised that you will always be there by our side, Lord. Cause Emmanuel, your every word sustaining, your nearness is my victory. From summits and in valleys, I'll sing. Emmanuel, your every word sustaining, your nearness is my victory. From summits and in valleys, I'll sing. Emmanuel, God is with us. Every word sustain us with your love. Your nearness is my victory. From summits and in valleys, I'll sing. Emmanuel, your every word sustain.
sustaining. Your nearness is my victory. From summits and in valleys, I sing, Emmanuel. Your every word sustaining. Nearness is my victory. Your nearness is my victory. From the very top to the very bottom, Lord, we will sing forever, God. Your nearness is our victory. For you have promised, God, that you are our Emmanuel, that you are always with us, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, we bring back all the praise, all adoration, God, all the highest praises, highest thanks, Lord God, to your holy name. The God who has given us the chance to live in this earth under your protection, Jesus. Thank you, Lord, for you have always proven time and time again how good you are. How good you are, how great you are in our lives. We thank you, Lord. And all of the praises, songs, worship is only due unto you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. So before we sit down, tayo muna po ay magbatian. Yan, batiin natin ating mga katabi. And let's sing this song. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let's celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice. Good morning po. Good morning po sa ating lahat at tunay nga po na napakabuti po ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at tunay na ang Diyos ay, sabi nga sa ating kanta, Emmanuel is God is with us. Yung nearness na Lord talaga sa atin. Yun ang ating katagumpayan sa bawat araw na tayo ay lumalakad sa buhay na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Tunay nga po na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at pag-asa sa bawat isa sa atin. At ang kanyang kalakasan ang tanging sandigan natin sa bawat sandali ng ating buhay. Sa bawat sandali, tunay nga po na siya lamang ang maitaas at ating mapapurihan. Sa mga oras na ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Kung meron po tayong dala mga ballpen at notebook para mag-take notes po tayo, para pagdating natin sa bahay, pwede pa po natin i-review yung salita ng Diyos na kanyang ibabahagi. Sa mga oras na ito, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating tagapagsalita sa mga oras na ito. Tinatawagan ko na po si Ate Leslie Ebasco.
para sa mabuting balita. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Natutuwa ako at marami tayo. So, sa mga nanonood, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Sa aming mga fathers na nanonood, morning po. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, good morning? Ayan. Ano po ang mga pinagkaabalahan nyo this week? Within this week. Naglaba, what else? Ano ba pong mga ginawa nyo? Ano pong pinagkaabalahan natin? Nagbasa, naglaba, nagbasa, nag-work, nag-alaga ng mga anak. Share ko lang po bago ako magsimula. Itong week na to, at sa mga susunod pa na weeks, hanggang hindi pa po natatapos yung school year, para sa mga hindi po pala nakakalam, ako po ay isang guro sa public school na junior high and also po may hawak po ako na SPED. So ito yung mga panahon na talaga para kaming mga nagta-time-lapse. Kasi mabilisan yung mga ginagawa namin sa school ngayon. And also, ito yung mga panahon na papatanong ako bakit ako nag-teacher. Sa totoo lang. Kasi sobrang busy po. Sobrang busy na paggising ko ng madaling araw kasi pang umaga po ako. No? Pag-uwi ko, matutulog lang ako. Pag-gising ko, harapin ko na yung mga paperworks. Pasalamat na lang din ako kay Lord kasi may binigyan niya ako ng asawa na napaka-supportive. So, lagi siya nandyan para... lagi siya nandyan. Kasi kung ano, hindi ko kakayanin eh. Tapos may mga maliliit pa kaming anak. So, I'm really grateful po sa asawa ko. And also, kung alam lang nila tatay at nanay, ilang beses na ako na nag-pass. Sabi, tay, ano pa eh, kasi ngayon sa schedule nga namin. Pero ngayon, talagang, siguro ito ni appointed time ng Lord para marinig niyo tong message na to. At alam niyo po ba na every time na natutuwa po ako makita yung mga bagong mukha po natin na mga attenders kasi last week nakita ko siya tapos ngayon, thank you Lord, nandito po kayo ulit. Ito po yung, alam niyo po ba, the more na we share about God, the more we talk about God, the more we fall for Him. Gusto niyo pong mas mahalin ng Diyos, lagi niyo po siyang i-share, lagi mo siyang ikwento. Sige po, tayo po ay basahin po natin itong ating, sige, yung PowerPoint natin. Ayan. Habang inaantay natin. Thank you, Jason. Sa mga may Bible po, no, you can open your Bible sa Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Sa Amplified version. Okay lang. Sige. Basahin natin sa mga meron pong Bible. Sige po. Jesus went throughout all the cities and villages in Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the good news or the gospel of the kingdom and healing every kind of disease and every kind of sickness. His words and his works reflecting his messiahship. Verse 36, when he saw the crowds, he was moved with compassion and pity for them, because they were dispirited and distressed, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is indeed plentiful, but the workers are few. So pray for the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Ngayon naman po, no, subukan natin, nababasahin ko po sa Tagalog. And I want you to close your eyes and then imagine nyo po itong babasahin ko. Babasahin ko po sa Tagalog version and then kindly close your eyes. Imagine this. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman.
Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Pwede niya pong buksan ang inyong mga mata. And then let's pray. We love you, O Lord God. We thank you, Lord, for this day. Salamat, Lord God, sa buhay ng mga taong narito ngayon, Panginoon. Salamat, Lord God, na they are always willing, Panginoon, na makinig na inyong salita, Panginoon. Naway, itong aming matututunan ngayong araw na ito, Lord God, ay maisabuhay namin, Lord God. Hindi lamang basta maririnig, Lord God, bagus, Lord God, pipiliin namin araw-araw na gagawin namin, Lord God. At Lord, bigyan niyo rin po, Lord God, ng wisdom and knowledge, Lord God, ang inyong tagapagturo ngayon, Lord God. Salamat, Lord God, sa privilege na ito, Lord God, upang i-share ang inyong salita. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sige, okay na, Jason? Ayan, minsan po talaga pag live, ganyan, no? Nagkakaroon ng mga technical problem. Ayan. So, ang title ng aking i-share ngayong araw na ito is, pwede niyo po bang basahin? Love in action. Ano kaya yun, no? Bakit nga ba, mula sa binasa natin kanina, bakit nga ba na mahalaga at maunawaan natin ang iba sa paraan kung paano sila tinitignan ni Jesus Christ? At ano ang pwede natin gawin, di ba? Para ma-develop sa atin ang salitang compassion. What comes to your mind kapag sinasabing compassion? Pagkakaroon ng, may recitation talaga si teacher, no? Yun, di ba, nahahabag tayo, naawa tayo, di ba yung compassion? Pero alam nyo ba na ang compassion ay mas malalim pa ang ibig sabihin kasi ang other words na ginagamit sa compassion ay sympathy, empathy, kindness. So ano pagkakaiba ng mga yun, no? Ang sympathy at empathy, it's more of a feeling. Parang nagsimpatsa ka lang. Nararamdaman mo yung nararamdaman ng ibang tao. Yung kindness, kasi pwede mong gawin eh. Ako front of kindness, dahil mabuti ka, dahil mabait ka, you can bless one another, you can, pakita mo lang na mabait ka, pero ang compassion, ibang-iba siya. Hindi lahat aware na meron palang tinatawag na compassion. Sige, tignan natin, ano nga ba ang compassion? Ayan. Tumatawag. Sorry po. No? Sige, pwede ba lakihan yan, Jason? I-zoom mo. Ayan. Okay. So mula sa dictionary po, ang compassion is sympathetic consciousness of others. Distress together with the desire to alleviate it. Diba? Parang a social feeling that motivates people to go out of their way to relieve the physical, mental, or emotional pains of others and themselves. So mula po sa ating nabasa na ang compassion daw ay hindi lang basta feeling. Di ba? Merong action, may kailangan kang gawin to alleviate it, para matulungan sila, para ma-relieve yung pinagdadaanan nila. Yun daw ang compassion. Yung talagang you will go extra mile. Gagawa tayo, kikilos tayo, para makatulong sa iba. Sige po, sa next po. Ayan. Dahil nga anak din ako ni Tatay Bemboy, may pa-Hebrew din tayo. Pero wala akong nakitang actual same as compassion talaga si Hebrew. Sa mercy. Yung mercy po sa Hebrew ay rakham. Basta mahalak daw yan eh. Rakham, okay? So, ayan. So, ito yung root kapag tinignan natin sa Hebrew, ito ay mem, ket, resh, no? Ang ibig sabihin po ng rakham is the perfect love of God. It is a love like a mother has to a newborn baby in her. Okay?
Di ba po yung ano bang pagmamahal ng isang ina sa anak? Di ba? Kapag baby ka, syempre ang pinagkakatiwalaan mo lang talaga yung iyong nanay. Talagang nakadepende ka sa kanya. Yung pagmamahal niya, yun lang ang meron ka. Kasi yun nga yung pagmamahal ng nanay sa isang anak na never tayong papabayaan. Next. Ayan, ito yung para maunawaan natin. No? Meron pong illustration yan. Ayan. So ano po nakikita nyo? So larawan. Ang compassion is like a boiling water. Tingnan nyo, kukulo siya, may lalabas dyan. Yan. Yung compassion mo, yung alam mo yung hindi ka matatahimik kapag hindi mo ginawa. Ganun po yung compassion. Kasi alam mo, may mawawala sa tao kapag hindi mo yun ginawa. Yun po yung compassion. Kailangan natin kumilos. At sino po ba ang unang pinakitaan ng Diyos ng compassion? Sino po? Tayo. Di ba kung hindi tayo mahal ng Diyos, kung wala siyang compassion sa ating lahat, hindi niya ipapadala ang kanyang anak na si Jesus Christ para iligtas tayo. Amen po? Imagine niyo na lang, no? Paano kung wala si Jesus Christ? Hindi naawa sa atin ng Diyos, hindi nahabag ang Diyos sa atin. Ano mangyari sa atin kaya? Di ba? Hindi natin ma-imagine, no? Di ba? Kapag wala ang Diyos, kapag hindi tayo tinulungan ng Diyos. So, paano nga ba tayo magiging compassion, no? Balik tayo dun sa text natin, Jason. Sa Matthew 9, verse 35 to 36. Alamin natin, no? Mula dun sa text na binasa natin, sino-sino ba ang kailangan ng compassion? So, ito po, yung sa Bible. Ayan. Yung sa English, yung Amplified. Sino yung mga nasa crowd? Sige, Jason, sa 36. Yan. Sige po, pwede po bang pakibasa? Ready? Go. When he saw, was moved with pity and sympathy for them, because they were bewildered, harassed, and distressed, and dejected, and helpless, like sheep without a shepherd. Ayan. So, tignan natin. Sino nga ba ang mga kailangan ng compassion? Ayan. So, yung mga taong distress. Sino nga ba yung mga yon? Sila yung mga nagsasuffer ng anxiety, ng sorrow, ng pain. Sila yun, yung mga taong nasasaktan. Sila yung may mga pinagdadaanan na minsan hindi natin alam. Hindi nila sinasabi. Yun yung mga taong distress. Sige, pakita mo yung picture, Jason. Next. Ayan, sila yun. Sila yung mga kapag nakita natin, okay lang sila, mukha lang silang okay, pero kapag wala na silang kasama, doon na sila umiiyak. Hindi din nila maintindihan, no? Ba't sila umiiyak? Diba? They are distressed. And the next naman po, yung dispirited. Ito yung mga taong demotivated. Minsan ba na-experience yung ganyan? Na wala kang gana. Wala kang gana gawin ng mga bagay. Hindi mo alam yung purpose. Ba't mo ginagawa? Basta ginagawa mo lang. Pag tinanong ka, kamusta ka? Sasabihin mo lang, okay lang, sakto lang. May mga tao ba kayong nakilala na ganun? Diba? Minsan ganun. Actually tayo, minsan ganun tayo. Diba? They are dispirited. And ito po yung sheep without a shepherd. Ito po yung, para letter D din, disoriented. Di ba? Di ba yung mga sheep, kapag wala silang shepherd or pastol, sila yung mga naliligaw ng landas. Sila yung mga napapariwara. Sila yung mga hindi alam ang gagawin kasi hindi nila alam kung ano mission nila sa buhay. Diba, minsan ganun tayo. And sila din yung mga taong hindi din nila alam kung paano nila ipapakilala yung sarili nila sa ibang tao. Kasi they are lost eh. Kung sino-sinong iniidolo nila. Di ba mga kabataan ngayon, iba-ibang mga iniidolo eh.
Kasi nga, disoriented sila. They're like a sheep without a shepherd. And, sige, next. And I want you to think, isa-isa lang, Jason. And I want you to think of someone. Ito pong message ko ngayon, it's time to reflect. No? I want you to think of someone na sa tingin nyo ay merong distressed, dispirit, at disoriented. Sige. Unang-una, sige, Jason. Family and loved ones. Can you imagine? Think of someone. Maaring asawa mo yan. Meron palang pinagdadaanan yung asawa mo, hindi mo alam. Mabait ka sa ibang tao, pero pagdating sa asawa mo, walang ginawa kundi bungangaan. Natawa sila. Di ba, minsan ganun tayo. Laging sinasabi sa mga anak nyo. Minsan may naririnig ako sabi, magaling ka lang sa ibang tao, pero pagdating sa amin, hindi. Di ba? Mas sinuuna mo lang yung ibang tao kaysa sa amin. Di ba? Ang galing mo makisama, inuuna mo yung mga friends mo, pero wala kang time sa amin. Di ba? Minsan ganito, hindi tayo aware na may pinagdadaan yung mga anak natin. Ito pa, example, bilang teacher. Hindi man ako ganun kagaling mag-memorize ng mga verses sa Bible, pero magaling ako mag-memorize ng pangalan ng tao. Pati istorya, alam na alam ko. Hindi ko makakalimutan yan. Kahit ilang taon na lumipas. Sabihin sa akin nung bata, panikita ako, Ma'am, hindi mo na yata ako matandaan eh. Sabihin ko, nagsasalita ka na. Dati hindi ka nagsasalita ah. Sa tatawa, Ma'am, naalala mo pa na tahimik ako? Oo naman. Kasi ganun ako ka-interesado sa ibang tao. So may time po na isang session, kasi ESP ako, meron po kaming topic na about stress. So tinanong ko, isa-isa umikot ako sa kanila. Ano ang source of stress nila at anong ginagawa nila para i-manage ang stress? At alam niyo po, no, mula doon sa mga tinanong kong mga hawak kong mga bata, sabi nila, alam niyo kung anong pinaka-nakakapagpa-stress sa kanila? Alam niyo kung sino at ano? Sino po, sa tingin niyo? Ang pamilya nila. Lalo na, yung kikita mo yung bata, nag-excel sa school, pero alam niyo po ba kung ano nakapag-stress sa kanya? Hindi pag-aaral. Malaman yung mga magulang niya na laging nag-aaway. Lagi daw nag-aaway. Sabi ko, anong ginagawa mo na kapag nag-aaway magulang mo? Ayun lang, ma'am. Nagkukulong sa kwarto, nagsi-cellphone, late nang umuuwi. See, kapag po pala late umuwi ang mga anak niyo, may reason pala. Ayaw pala nilang umuwi sa bahay kasi madadatnan nila. Diba? Nag-aaway ang magulang nila. Pagdating pa lang, sermon na. So, napakahalaga po na una pa lang, sa bahay pa lang, maramdaman ng mga anak natin, ng asawa natin, na meron tayong compassion sa kanila. Sila ang una natin ministry. So, wag natin kakalimutan na una po muna yung ating pamilya bago ang ibang tao. Amen po? Parang ang tahimik nyo, parang tinamaan, nakarelate po ba kayo? Diba, lahat tayo nakaka-relate, diba? Next. Jason, next. Nangingilala yata itong ano natin ngayon. Sige, pangalawa po, sasabihin ko na lang, friends. Isipin nyo nga po, meron po ba kayong kaibigan na kailangan ng tulong ninyo, na meron pala siyang pinagdadaanan? Do you have any in mind? May kaibigan ka, na kinamusta ka lang, hindi ka na nag-reply kasi feeling mo, uutangan ka. Di ba, ganun yan? Di ba, pag kamusta ka na. Pero di ba, hindi natin alam yung kaibigan natin na nagsasabi sa atin, wala tayong time. Minsan, may nabasa akong ganyan eh. Kapag inaya ka daw ng kape, ay ibig sabihin, hindi pala kape ang pinakagusto niya. Ano daw ang gusto kapag inaya ka ng kape? Gusto niya lang na may kausap. Gusto niya lang mag-vent out. Diba? Pag in-invite kayo, diba? Kadalasan busy tayo. Pero pala mali pala yung gano'n. Pag in-invite tayo, as much as possible, hanggang pwede tayo, pumunta tayo.
Kasi hindi natin alam kung kailan pa pwedeng maulit. Diba? Yung friends mo na laging dyan, laging tumutulong sa'yo, pero kapag ikaw naman ang kailangan niya, wala kang time sa kanya. It's about time to reflect. Next. Ayan, co-workers. Meron ka ba nakasama sa trabaho? Meron ka ba na classmates? O even meron ka bang kapitbahay na kailangan ng compassion mo? Or kapag may sinabi sa yung story, maniniwala ka agad, gagatong ka agad. Ayun, Lord, dyan ako talagang dati. Pero hanggang maaari, gusto ko na itama ako ng Lord dyan. Kasi ako yung tipo ng tao kapag kwentuhan mo, minsan, oo nga. Parang tumagyo na, oo nga. Parang, oo nga, di ba minsan, ay Lord, sorry, nagkakasala ako. Kasi minsan, kahit ayaw mo makinig ng kwento, dahil nandun ka, di ba, present ka kunyari sa opisina, naririnig mo yung kwento eh. Di ba? Kaya pinagpipray ko na lang, instead na makichismis tayo, makimarites tayo, di ba? Yung reason pa para magkasala tayo, ipag-pray na lang natin. Amen po? Ngayon, meron po nagtitrending na kung alam niyo po sa Facebook, merong estudyante na nakapatay na classmate. Alam niyo po yun? Di ba po? No, kung ako kasi nagbasa-basa din ako ng mga comments. Siyempre, alam naman natin talaga na maling-mali na pumatay ka ng isang tao. Pero kung aalamin mo yung storya ng bata, ng suspect na nakapatay, alam niyo po, pinaka-reason? Dahil po sa bullying. Eh kung tayo po sa bahay palang tinuruan na natin mga anak natin na maging compassionate. Diba? Kung lahat ng tao, diba, doon sa klase na yun, naging compassionate sa batang yun. Kasi ang pambubuli daw doon, sa batang yun, sinasabihan daw siya ng potok, ano yan? Yan, mabaho daw siya. Eh kasi ano siya eh, member siya ng LGBT, hinuhubaran siya. Para tignan kung, yun nga, inaasar siya, hinuhubaran daw siya. Tapos yung nambubuli sa kanya, member daw ng gang. So pinagbantaan siya, napapatayin siya. Yung ginawa ng bata, nagdala lang para lang ipanakot sana sa nambubuli sa kanya. Pero dahil nga siguro napuno na siya, diba? Yun yung laman ng puso niya, yun lang nakita niyang way na escape para mawala na yung nambubuli sa kanya. Sinaksak niya. Namatay yung nambuli. So kung yung mga bata, no, maging compassionate lang sa isa't isa. Hindi na sana nangyari yun. No? Naiwasan na yun. At actually po kasi, no, medyo ano ako sa bullying, medyo, kapag yung bullying, medyo nakaka-relate ako. Sa mga ka-members namin, sa mga kananay ko, nakwento ko na. So ito po, no, para lang din po, reminder lang sa lahat. Yung anak ko, yung panganay ko pong anak, biktima po siya ng bullying. Ito yung mga time na around mga January yata yun. Nabully po yung anak ko sa school. Hindi ko alam na gano'n na pala yung pinagdadaanan niya. So, nagsabi siya mga January lang. Ang nangyari yun, parang sumabog na siya nung January. Alam niyo po, dahil nga ang pinaka nag-trigger sa kanya is yung teacher niya. Yung feeling niya, pati ba naman ikaw teacher kita? Parang may nasabi ang teacher na para sa kanya na-provoke na lalo siyang pagtawanan ng mga classmates niya. Alam niyo po nung time na yun, may gabi, Friday nangyari yun eh. May gabi po na sinabi niya yun, nabully siya. Ang hindi ko makakalimutang sinabi niya na talagang bilang nanay, ito yung ayaw na ayaw. Ito yung ayaw nating marinig sa anak natin. Sabihin ng anak ko sa akin, Mi, pwede bang wag akong pumasok sa Monday? Sabi ko, bakit naman anak? Alam mo, sagot ng anak ko sa akin, Mi, para kahit isang araw lang, hindi ako mabully. Ay, hanggang ngayon, pag naalala ko yun, naiyak ako. Kasi, imaginein mo, ibig sabihin mo, nung pumasok siya,
Araw-araw pakiramdam niya, nabubuli siya. Grabe yung experience ng anak ko na yun. Na ako bilang guro sa school, sobrang ingat na ingat ako sa mga estudyante ko. Yung compassion, gusto ko lagi ma-experience sa mga estudyante ko. Tapos yung anak ko, nakaka-experience pala ng bullying. Na nag-trigger pa yung teacher niya. Friday yun eh. Alam mo yung gigil na gigil ka sumugod sa school. Gigil na gigil ako noon eh. Ang tagal mag-Monday. Pero alam niyo po talaga, nung nakita ng anak ko na naiyak ako, naiyak din siya. Parang dun bumuhos yung ano niya, yung nararamdaman niya ng ilang buwan niyang dinibdib na wala siyang magawa. Sabi ko, anak, kailangan mo kasing kayanin eh. Di ba bilang magulang, parang gusto natin lagi nating ipagtanggol yung anak natin. Kaya lang may pagkakataon na kailangan sila lang eh. Di ba? Kailangan nilang kayanin. So, ang ginawa ko po, namin ni Alvin, talagang pumunta kami sa school at pinaalam namin. At hindi lang po natapos yun kasi nga, yung feeling na baka nakaka-paranoid eh, feeling, ganun pala yung feeling. Pag ikaw yung magulang, wala akong naisip, pagising ko, naisip ko yung nangyari sa anak ko, pag uwi ko, bago ko matulog, iniisip ko yung nangyari sa anak ko, baka abangan siya, kasi di ba nagkwento siya, ganun na yung, nag-ano na ako eh. Nag-overthink na ako. Sabi ko, baka abangan yung anak ko. Pag uwi, bugbugin siya. Alam niyo po yung ganun eh, lalo na sa amin. Ano pa nga yun eh, kumpara sa mga experiences namin sa public school. Pero alam niyo po, no, nung na time na yun, hindi lang ako nakontento. Hindi lang ako nagreklamo sa school. Pinaspsych test ko pa siya. So, gumastos din po ako kasi gusto ko po lang din po ma-check na walang trauma yung anak ko. Wala siyang trauma na hindi niya dadalhin yan hanggang paglaki. Kasi alam niyo po ba, ang bullying, kapag hindi po yan nagamot, hindi po na-overcome ng bata, nagiging bipolar sila. Nagiging, ano po sila, nagkakaroon sila ng anxiety attack. Kaya akala nyo, simpleng bully lang, yung pag-iinarte lang, na ayaw lang pumasok. Tanungin niyo po, kapag meron kayong kilala, biglang ayaw pumasok. May nangyari dyan. May nagtitrigger dyan, bakit ayaw pumasok? Bakit hindi na nag-e-excel sa school? May reason bakit nagkakaganon yung bata. So, yun nga po, balik ako sa kwento ko. Nung lumabas na po yung result, alam mo talaga, praise God talaga. Dahil ang anak namin, sa biyaya ng Diyos, negative naman sa ganun, wala siyang trauma. And then, sabi nga ng nakausap namin doktor, sabi niya na yung anak namin daw ay positive yung outlook sa buhay. Meron siyang mabuting puso pa rin. Di ba after nun, na kaya niya magpatawad, na kaya niya bigyan ng chance yung ibang tao. Pero sabi ko sa anak ko, anak, pero ang nakita ko sa kanya, natutunan niyang bago po. Kasi yung anak ko, parang walang konsepto ng masama. Feeling niya lahat ng tao mabait. Feeling niya lahat ng mabuti. Kasi yung mga nabubuli pa sa kanya, yung pa yung lagi niya sinishare ng pagkain. Kasi yun nga tinuro namin. Di ba? Pag ginawa ka ng masama, gawan mo pa rin ng mabuti. Di ba? Ganun kasi tayo. Pero yun pa yung mga taong gumawa sa kanya na ngayon. Pero ngayon, marunong na siya mag-isip. Na-realize niya na hindi pala lahat ng tao ay, kapag mabuti yung ginawa mo, mabuti rin ibabalik sa'yo na may tendency ang ibang tao na abusuhin ka. So yun po yung nangyari man sa anak ko. Pero praise God dahil sa mga panahon na yun, talagang pinakita rin ng Diyos talaga na mabuti siya, na hindi niya kami pababayaan. And thank you, Lord, kasi eto, lagi ko siyang kinakausap. Wala naman nang nambubuli sa kanila. Takot lang din nila kasi nakita nila, teacher pala yung mami ni Aidan. Parang hindi, pero praise God at nagawa na ng paraan. At kasi, yun, hindi lang pala sa anak ko nila ginagawa yun. Pati sa mga classmates. So sabi nung isang bata, sabi, sa wakas, mabibigyan na rin tayo ng hustisya. Imagine kasi yung hustisya pala sa kanila, parang papagalitan lang. Sa feeling nila, hindi pa yun yung hustisya kasi inuulit pa eh. Eh ngayon, nung talaga nasampulan sila, nadala sila, na-reprimand sila, may sanction sila, doon sila umayos, doon sila tumino. So minsan, ganun po ang, naging sensitive po tayo. No? Pag may nakita tayong kakaiba, pwede yun yung reason. May reason na ba't nagkakagano ng ibang tao. Sige, next. Ayan. So, boss, teachers, leaders, baka meron po tayong boss.
Wala tayong ginawa kundi magreklamo, nagsasabi tayo na against sa boss natin. Yung pala may pinagdadaanan sa bahay ang boss natin. Diba? Yung mga teachers nyo, ayan, naku, yung mga estudyante, laging lalo na, kung ano-anong bansag sa mga teachers. Tama, mali? Sa mga estudyante dito, di ba? Minsan may mga bansag kayo sa mga teachers, lalo na kapag matapang, kapag masungit. Ano? Isa yung mga bata magsusumbong pa sa akin, ma'am, bakit ganito si ganyan? Bakit naman po ganito si ma'am? Ganyan, ganyan. Bilang guro, sasabihin ko rin, ang pinaka-point lang ng teacher, gusto kanyang matuto, gusto kanyang mag-aral mabuti, kaya ganun. Sa leaders, sa mga leaders natin ngayon, no? Sa mga nangyayari sa paligid, ang gulo-gulo na ng bansa natin, no? So, anong dapat natin gawin? No? Next. At, yan, spiritual family, our love of Christ family, our spiritual leaders. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang may pinagdadaanan din yan? Kailangan ko pa. So, parang natawa kayo, di ba? Hindi natin alam kasi kapag Sunday lang tayo nagkikita-kita, kapag po ba mula Monday to Saturday, kinakamusta niyo po sila? Tinatanong niyo kung kamusta na sila? Kapag may nag-cryptic post ba, kinakamusta mo? Di ba? Gusto mo ipag-pray kita? Pwede yung mga ganun. At spiritual leaders. Alam nyo yung mga fathers natin, mga mukha silang strong. Siyempre, talagang mga man of God yan. Pero alam nyo po, may mga pangangailangan din sila. No? You can pray for them and also, you can bless them, no? Sa paraan na kaya nyo. In any way. Malaking bagay po kasi kailangan talaga tayo nila. Sila kailangan nila tayo, kailangan din natin sila. Pag tumingin po kayo dito sa ating church, kita niyo po, no? Ano pa po bang kailangan dito sa ating church? Opo, sa atin, alam niyo po, ang pinakakailangan natin talaga din, manggagawa. Tingnan niyo naman po, kagaya kaninang umaga, si Raymond ang nag-preach. After ni Raymond mag-preach, naman siya, nag-drum siya, di ba? Si Jason, minsan, pagkatapos mag-pray, tatakbo dito para mag-present ng PowerPoint. Yung mga yan po kasi, mga estudyante din, mga nagtatrabaho, minsan, ang dami nilang roles dito sa church. Kaya, yung mga po natin, yung ating mga ushers, sabi nila, gusto na daw nila ng susunod na generation, baka meron naman po mag-rise up din na susunod na generation ng mga ushers. Tapos si Tatay Ray, minsan naiya ako pag sa wine, minsan gusto niya pa, siya pa magkokolekta nung baso. Di ba? So, marami naman po tayo, naniniwala ko lahat tayo, meron tayong role dito sa ating simbahan. Okay, next. Ayan. So, ano napansin nating lahat ng mga sinabi natin kanina? Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. They all need Jesus Christ. Next, Jason. We all need Jesus Christ. Alam niyo po, kung titignan niyo lang isang tao, kung bakit po lagi siyang may ginagawang masama. Di ba sabihin natin, sama ng ugali nito, salbahin nito. Ba't kaya ito pariwara na ito? Masamang ehemplo to. Pero alam niyo, kung titignan niyo lang siya, kung paano tinitignan sila ni Jesus Christ, mag-iiba po yung tingin niyo. Di ba po? Alam niyo kung bakit ganun sila? Ba't nagkakaganon sila? Kasi malayo sila sa Diyos. Malayo sila sa Diyos. Kaya mga kabataan, di ba kita natin mga tambay sa gabi, kaya wala silang magulang na nagsasabi sa kanila eh.
busy yung magulang na magtrabaho. Naalala ko, meron ako estudyante. Na inis talaga ako sa kanya. Kasi ang gulo-gulo niya. Unting ang init ng ulo. Nanununtok agad ng classmates. Sabi ko, nakakainis yung batang to, sarap ipa-home study. Sa amin kasi pag ganyan, pwede magpa-home study. Pero parang may sinabi ang Lord sa akin. Sabi ng Lord sa akin, tignan ko mabuti yung bata. Tinignan ko yung bata ng mabuti. Tinawag ko, nilapitan ko. Sabi ko, anak, ano ba nangyari sa'yo, anak? Tapos yung pala, meron pala nangyari sa bahay. So yung batang yun, uli lang lubos na pala. Tapos, namamasukan lang siya sa iba. Tapos, siguro, dahil nga pagod na siya, hindi niya alam paano kukuha ng baon na araw-araw. Diba? Tapos ang dami pang dinedemand sa school. Kaya ganun siya kainit ang ulo eh. Kung aalamin nyo lang, kung titignan nyo lang ibang tao, the way kung paano sila tignan ni Jesus Christ, malalaman nyo kung ano naman ang puso nila eh. Na they need help. Wala lang silang gusto, kundi maintindihan natin sila. So, next. Punta tayo sa Matthew 9:37-38. Pwede po natin basahin. Ready, go. Then he said to his disciples, the harvest is indeed plentiful, but the workers are few. So pray for the Lord of the harvest to send up workers into this harvest. Kaya lang, kakaunti lang po ang willing. Naalala ko laging sinasabi ni Kuya Jerry, na ang Diyos hindi tumitingin sa iyong ability, pero sa iyong availability. Paano natin gagawin yan kung ang dami natin laging excuses? Kasi ang dami nga natin kasi talagang ginagawa. Di ba po? Sa bahay pa lang eh, ang daming ginagawa, ang daming hinihingi. Kaya lang, sabi nga dyan, ang dami nang pwedeng i-harvest, kaya lang ang problema, walang mag-harvest. Kaya alam niyo po, sobrang nakaka-challenge yung nag-church, nagka-campus ministry sa school namin. Grupo pa sila. Sabi ko, wow, ang dami niyo naman. Nagtatrabaho kayo? Opo. Nag-aaral kayo? Opo. Ang galing, napapagsabay nila. Napapagsabay nila yung pagka-campus ministry sa pagtatrabaho at pag-aaral. Kasi nga, kailangan natin talaga lumabas at mag-harvest. Kaya lang nga, iba-iba tayo ng priority in life. Kaya lang, kailan pa po tayo kikilos? Kailan pa po natin gagawin? Naalala ko nung pinapaliguan ko yung anak ko, nakayuko ako, sumakit yung balakang ko. Sabi ko, nako Lord, 39 pa lang ako, sumasakit na yung balakang ko. Mas lalong kailangan ko nang gawin yung pinagagawa mo. Kasi kailan natin gagawin ang pinagagawa ng Lord? Kapag hindi na natin kaya? So hanggang kaya pa po natin, habang binibigyan pa tayo ng isang araw ng Diyos, gawin natin yung pinagagawa ng Lord sa atin. At lahat tayo naniniwala ko, lahat tayo meron tayong role sa kingdom ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may role ka. O yan, kaya mag-ready kayo. Lahat tayo may role. Sabi nga ni Tatay Sendo, hindi ko makakalimutan. Bakit parang hindi niya nasabi yun? Nung nagturo sa amin sa batch si Tatay Sendo. Alam nyo, sabi ni Tatay Sendo, ay mga classmates ko sa batch 2. Sinabi ni Tatay Sendo, nung ako yung nag-moderator, sabi niya, kung alam lang daw lahat ng tao na hindi lang tayo basta ipinanganak, hindi ka lang basta ipinanganak, isinugo ka ng Diyos. So kung isinugo ka, meron kang misyon. Meron kang gagawin sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Sabi mo, isinugo ka. Sabi mo sa katabi mo, isinugo ka. Sabi mo sa katabi mo, pabalik, isinugo ka rin. Ayan, lahat tayo sinugo ng Diyos. Sige, no? Alam nyo, kaya minsan, konti yung workers or wala halos workers. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nila alam yan, yung salitang compassion. Hindi sila aware na meron palang compassion. Para maging workers ka ng Diyos,
kailangan meron kang compassion eh. Sige po, tignan natin, no? Paano nga ba, no? Sabi nga dyan, ano nga daw ang compassion or love in action? Basahin natin, act stands for action, changes, things. Hanggang wala kang ginagawa, walang magbabago. Amen? Amen. Sige, tingnan natin, paano nga ba, no? Paano nga natin papakita yung compassion sa iba? Sige, punta tayo sa Matthew chapter 25, verse 35 to 40. Sige, basahin po natin. Ready, go. You gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Sige, next. Then the righteous will answer him, Lord, when did you see you hungry and feed you? Sige, 38. I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me. Malinaw, di ba? Alam niyo po, ang love kasi is the ultimate love language. Pero at the same time, na other than prayer, kailangan din talaga may makitang action sa atin. So yan po yung mga halimbawa na paano tayo magiging compassionate. Naalala ko nung time nung pandemic at ngayon lang po, meron po bang mga umu-order sa online? May mga nagde-deliver po sa inyo na riders. Alam nyo po, minsan tinitignan ko yung mga riders. Binibigyan namin sila ng tubig. Lalo kapag ang init-init. Meron din po bang gumagawa nandito? Meron po ba? Di ba po? Nakakatulong. Tapos magti-thank you sila. Parang, wow, may isang nagmalasakit. Nabigyan sila ng tubig. Di ba? Yung mga sobra nyo pong ulam, di ba? Pwede po yun. Alam nyo, meron kayong kapitbahay na talagang nag-i-struggle sa buhay. Pwede nyo pong i-share ang food sa kanila. Ano pa? May nakita nga po ko meme sa Facebook. Sabi, sa bus daw, may nakita siyang nakatayo. Nakatayong matandang babae. Naawa daw siya. Kaya anong ginawa niya? Nung naawa siya sa matandang babae, pumikit na lang siya. Kasi naawa daw siya. Diba? Ganun ang mga mindset ngayon, no? Instead na ibigay mo yung upuan mo sa nakakatanda, pumikit ka na lang para hindi ka makonsensya. No? Pero sa atin, syempre iba tayo. No? Sige po. Next. So, paano nga ba makukultivate ang compassion sa atin? Paano natin matidevelop? Kasi alam ko, na kay Christ na tayo, meron tayo niyan eh. Kailangan lang natin maging aware. Sige, next pa. Jason. Ayan. So, meron po yan salitang share. So, ano ibig sabihin ng share? Sige. Jason, ano yung letter S? Yan, no? Ano yung unang letter po? C. Yan. So, see the individual beyond their surface appearance. Tignan po natin sila beyond, tignan natin yung puso nila. Next. Pakinggan po natin sila. Ano yung story nila? Just listen to them. Make time. Be with. Naalala ko yung tinuro sa amin ni Coach Rabay. Yung salitang be with. Alam niyo po yung be with na kapag nakikinig ka, kapag kasama mo yung isang tao, kapag nakikinig ka, ang attention mo nasa kanya lang. Wala kang ibang iniisip habang nagsasalita siya. Yun daw ang be with. Sabi pa nga po sa research, sabi kapag may kausap ka daw na tao, tapos ang cellphone mo, katabi mo, di ba, yung iba nga ginagawa kapag kausap yung iba, nagsi-cellphone. Huwag po natin gagawin yun. Makinig po tayong mabuti sa kanila. Minsan naman po yung cellphone nakataob.
wag din daw natin yun gagawin. Kasi parang sinasabi mo na mas mahalaga yung taong magchat-chat or tatawag sa'yo sa cellphone mo. Kaya kapag daw makikinig ka, makinig kang mabuti. Na kaya mong ulitin yung sinabi niya dahil nakikinig kang mabuti. So yun, ano pa? Acknowledge, yung A. Acknowledge their feelings and experiences. Validate their emotions without judgment. Kasi ngayon, di ba, pag nag-open up yung ibang tao, ano sasabihin natin? Ang arte mo naman, ang pabebe mo naman, nung kami nga di ba ganyan? Kami nga ako nga di ba ganun tayo? Mas lalong di mag-open up yung mga yan. Pansinin nyo, mga anak nyo, mas nagkikwento yan sa mga kaibigan kaysa sa atin. Kasi naaano yung mga bata sa akin, kasi nga, alam nyo kung bakit? Feeling nila hindi natin sila naiintindihan. Kasi nga, magsasalita pa lang, ang dami ng sinabi agad. Di ba? Kaya hindi sila nag-open up. Kaya wag natin i-invalidate yung nararamdaman ng ibang tao. Kasi yun nga yung nararamdaman niya Hindi naman siya ikaw. Di ba? Kaya wag yung kapag may magsasabi sa atin, sabihin mo agad yung kwento mo. Yung dapat siya magsasabi, hindi na lang kasi ikaw na nagkwento ng buhay mo. Di ba? So you need to acknowledge. No? Na iba-iba tayo. Na minsan, nauso din yung tinatawag na cancel culture. Alam niyo ba yung cancel culture? Kinakancel nyo na agad yung tao. Hindi nyo pa naririnig, kinakancel nyo na, ayaw nyo nang pakinggan. So kapag ayaw na natin sila pakinggan, ginajudge na natin sila, nawawala na tayo ng chance na makilala sila, nawawala na tayo ng chance para matutunan silang mahalin. Kasi nga, hindi tayo nakikinig. Hindi natin ina-acknowledge yung iba. Hindi natin sila tinitignan kung paano sila tignan ni Jesus Christ. Lagi nating tatandaan, seeing the needs of others as opportunities for service, not burdens. Di ba isipin natin ako, kapag kinamusta ko na naman ito kamag-anak ko na to, di ba? May stress na naman, ganun ba kayo minsan? Di ba? Minsan hindi mo kakamustahin kasi magkikwento lang ng problema yun Di ba? Minsan ganun tayo. Pag kinamusta natin yung iba. So pag narinig natin, ang problema tuloy tayo. Sabi nga nila, ang hilig ko daw problemahin ang problema ng ibang tao No? Pero wag daw natin tignan na burdens yun. Tignan daw natin yun na opportunity to minister, to serve, to show kung ano ang uri ng pagmamahal na meron ng Diyos para sa kanila. Amen ba? Kaya pag may nagsasabi sa akin, thank you sa ganito, thank you daw sa binigay ko, thank you sa ginawa ko, lagi kong sinasabi, alam nyo, instrumento lang ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ayaw ka niyang mawala. Ayaw ka niyang lumayo sa Kanya. Lagi kong pinopoint kay Jesus. Hindi sa sarili ko. O pag merong blessing, tas i-bless ko sa ibang tao. Ang dali lang bitawan ng isang blessing, kapag alam mong binigay ng Lord na blessing din yan, ang dali lang i-share sa iba. Amen po? Hanggang may pagkakataon tayo na to bless others, gawin po natin. Next, respond. So hindi lang tayo basta nakikinig at nakikita. We need to respond. No? Respond with kindness and empathy. Offer support, assistance, or a comforting presence. Diba? Hindi lang basta nakinig ka. Kailangan may gagawin ka kasi nga ang compassion is love in action. Hindi mo matiis na wala kang gagawin. Kasi nga gusto mo i-alleviate yung pain niya Diba nahihirapan siya, gusto mong tumulong. Yun ang compassion. Naalala ko may time na cleaners kasi, di ba po, every second Sunday, cleaners tayo. May pagkakataon na parang nagdadalawang isip ako na maglinis kami dito. Kasi nga, kunyari, dalawa lang kami ng asawa ko. Tapos, pero alam nyo, nakaka-encourage po yung may nagre-respond sa GC na mayroong tutulong sa amin. Grabe. Alam nyo po, ganun ko na-feel yung nararamdaman nila Tatay Bemboy, nila Nanay Chel, na laging sinasabi na encourage daw sila sa buhay namin ni Alvin.
Sabi ko, ano kayo ibig sabihin nun? Ganun pala yun. Every time, nakikita tayo ng mga fathers natin, na-encourage sila kasi nagre-respond po kayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya natutuwa po ko yung mga nakita ko last week, nakikita ko sila ulit ngayon, praise God. Yun, no? We need to respond. Kailangan may gawin po tayo. And then, letter E, I extend. You need to go extra mile. You need to extend your life. Naalala ko, pag may Bible study sa bahay namin, pambihira. Parang ikaw na nag-share, ikaw pa magsusundo sa kanila, ikaw pa maghatid pabalik, ikaw pa maglilinis ng bahay, ikaw pa magpe-prepare ng food nila, ikaw pa yung maglilinis after. Grabe, one-man ministry talaga siya. Kaya talagang sabi ko, ang Lord talaga, ang kaluluwa, lagi mo isipin, lahat ng kaluluwa, mahalaga yan sa Diyos. Amen? Kahit isa lang yan. Kaya sabi ko nga, pag si Tatay Bemboy may kausap na tao, kahit sa cellphone lang, parang kala mo lagi nagpipreach. Ganon si Tatay Bemboy kasi para sa kanya, lahat ng tao mahalaga. Lahat tayo mahalaga tayo kay Jesus Christ. At also, yung mga katabi mo, yung mahal natin sa buhay, mahalaga yan lahat sa Diyos. Kaya kailangan natin talaga na gawin yung part natin. Sige nga po, pwede po natin i-review ano nga po ulit yung cultivating compassion, paano? Yes. See, hear, acknowledge. You need to acknowledge their needs, you need to respond, and we need to extend our hands. Okay? Sige, next. Ayan, alam niyo po ba, sige, lakyan mo na lang, Jason. May mabibenefit po tayo sa pagiging compassionate natin or meron tayong compassion. Sige, basahin natin. Ayan, sige, basahin niyo po. Ready, go. Study. With a purpose, focus on helping others over self-satisfaction has shown reduce stress and inflammation levels in the body. Inflammation is the root cause of most diseases. So, therefore, compassion protects us from stress and allow us to live a longer, healthier life. Amen? O, di ba? Kapag pala busy tayo na pinagagawa ng Diyos, busy tayo maging compassionate sa iba, aba, hindi pala tayo masyadong may stress. Di ba? Focus tayo sa iba. Nagiging productive kasi yung pakiramdam natin. Naalala ko sa mga bata, kapag kunyari magkikwiz sila, sasabihin ko sa kanila, walang mandadaya. Ano sagot nila sa akin? Kasi, kapag nandaya kayo, ano mangyari? Yung scores po namin, hindi naman namin madadala sa langit. Sabi nila, di ba, alam nyo, dapat nagfo-focus kayo sa mga bagay na madadala nyo sa langit. So, ano madadala nyo sa langit? Yung pagiging honest po namin. So, ganun ko lagi. Lahat ng mga gagawin natin, i-make sure po natin na talagang counted yan. May plus points tayo sa langit. Di ba? Amen. So, ano pa? Kapag busy tayo, kagaya nung sa asawa ko, may time na nagsabi talaga siya, mahal, parang di na tayo nag-aaway Sabi ko, pasensya na busy kasi ako, wala akong time makipag-away. Yung ganong feeling po, na busy ka, na wala kang time makipag-away. Kasi nga, busy tayo sa pinagagawa ng Lord. Mas magiging, tayo. Yun ang sikreto. Wow, kapag may nagsabi sa akin, lalo daw ako gumaganda. Wow, dahil po yun sa glory ng Diyos sa buhay ko. Amen po. Sige, doon na po tayo sa part 3. Titignan ko po kasi yung oras. Ayan, doon na po tayo sa part 3. Doon na tayo sa prayer of compassion. Basahin po natin. Ready, go. Ayan. So, wag po natin kakalimutan. Kalang po. Wag natin kakalimutan na ang compassion talaga kailangan pinagpe-pray yan. Si Lord ang maglalagay sa puso natin yan. Ngayon po, dahil prayer of compassion yan, I want you to pray. Let's
just close our eyes for a minute and then sasabihin ko po yung mga point of prayer natin. Let's pray. Panalangin natin sa ating Panginoon na magkaroon tayo ng compassion or malasakit sa ibang tao. Na the Lord will raise up workers to meet the needs of those around us. And then I want us to challenge ourselves. How can I be one of those workers, Lord? How can I respond to the needs I see? Baka pala tinatawag tayo ni Lord, hindi lang tayo nagre-respond. Baka isa ka pala dyan, sa matagal lang tinitignan ng Diyos, na kinukulit ng Diyos, na anak, kailangan kita sa harian ko. At ipanalangin din po natin, maging ang mga workers na sa harvest field. Nabigyan sila ng Diyos ng kalakasan, na pagpalain sila ng compassion pa, para mas lalo silang magamit ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. And now you can open your eyes in 1, 2, 3. Alam niyo po ba, sometimes we are the answer of our own prayer. Naniniwala po ba kayo doon? Yung pinag-pray nyo, kayo din ang sagot. Kaya maghanda tayo. Kaya as I end, ito po yung challenge na gusto kong iwan para sa inyo. Kaya Jason, sige, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. At the end of the day, people won't remember what you said or did. They will remember how you made them feel. Amen. Sige po, ngayon naman po, hinihilingan ko po ang worship team na kantahin po natin itong awitin na ito. I want you to stand up. Then let's sing. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. We thank you, Lord God, of prayer, of commitment, Panginoon, ng mga taong narito ngayon, Lord God, para magkaroon ng compassion sa bawat isa, Lord God. Naway, Lord, kung paano naging compassionate kayo sa amin, na pinadala niyo po ang inyong anak na si Jesus Christ, Lord God, para mailigtas kami, para hindi kami mapahamak, Panginoon. Naway, Lord, maging ganun din po kami sa aming kapwa, Lord God, na lagi po namin makikita kung ano pangangailangan nila. Lagi kaming handang makinig para sa kanilang mga stories, Panginoon. Lagi namin i-acknowledge, Lord God, na kagaya namin, Lord, kailangan din namin kayo, kailangan din nila kayo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord. Hindi kami makakasurvive, Panginoon, sa buhay namin na wala ka, Panginoon. Just pray, Lord God, na each one of us will respond, Panginoon. We will respond to us so that people will see, they will feel, Panginoon, your love, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. And also, Lord God, we will extend our lives, Lord. We will go extra mile, Panginoon,
para po, Panginoon, maramdaman nila, Lord God, na lagi nila kayong kasama, Panginoon. At kami ay gagamitin nyo, Lord God, sa inyong kaharian, Lord God, for others to also experience, Lord God, yung presensya nyo sa dito pa lang sa mundo ito, maranasan na namin ang presensya ninyo, Lord God. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. I see the King of glory coming down the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hear my heart and make it clear, and open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hallelujah, Lord. Panginoon, tunay nga po na turuan nyo kami, Panginoon, na mahalin din ang ibang tao the way kung paano nyo kami minamahal, Lord God. The way, Lord, masasaktan din kami sa mga bagay na nakasasaktan po kayo. The way, turuan nyo kami, Lord God, na tignan ang ibang tao the way mo sila tignan, the way mo silang mahalin, the way na gusto mo silang i-guide, dahil sila ay lost, Panginoon, na kami, Lord God, nung kami mga panahon, Lord, na kami ay lost, Ikaw ang naging guide namin, Lord. Ikaw ang nagligtas sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, we want, Lord God, to surrender our lives to you, Panginoon. Our will, Panginoon, our emotions, Lord God. Sa aming plano, Lord God, sa aming buhay, naway, Lord, ang plano namin ay ang plano ninyo, Lord God. Na maging
magamit niyo po ang aming natitirang araw pa, panahon ng aming buhay, Panginoon, para sa inyong kaharian, Lord God. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po, sadyang napakabuti po ng mensahe ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Na-bless po ba tayo sa mensahe ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin? At patuloy nga po na tayo ay patuloy na manambahan sa ating Panginoon at patuloy na magtiwala sa Kanya at tunay nga na sabi nga ni Ate Leslie na love in action. So isang part ng ating action sa ating pagmamahal sa ating Panginoon ay ang ating pagkakaloob sa Kanya ng ating mga tithes and offering. Sa mga oras na ito, ihanda na po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon at tinatabagan ko po si Brother Jerry para tayo pangunahan sa ating tithes and offering. Praise God. Hallelujah. So inspiring. Sobra. I'm so blessed na naman. Sobrang na-bless po ba tayo? Actually, sobrang na-bless po ako sa message ng ating Panginoon na kailangan talaga magkaroon tayong compassion and love in action. Actually, lahat po ng tumatayo rito, sobrang ayoko po talagang ma-miss. Kahit yung sa first service, nakaka-inspire po in the way na yung message ni Lord is yung mahalagay nandito tayo po. Kasi minsan pag sa Facebook ako nanonood, hindi po maiwasan na magkaroon ng buffering talaga. Na minsan, namimiss mo talaga yung mensahe ng Diyos. Kaya we encourage everyone po na mas magiging prepare po tayo kung presence po na tayo. Once a week lang po, once in a week lang nandito tayo. So sobrang thankful po ako sa buhay ng mga tumatayo po dito. And alam ko po lahat po tayo is may purpose, lahat po tayo. Sabihin niyo sa inyong katabi, kapatid, may purpose ka kung bakit ka nandito. Amen. Naalala ko lang po, hindi po ito second preaching, no? Naalala ko lang po doon sa Bible School, kung tama pong may matatanda natin, yung sa 10 declarations of practical ministry, the motive of the ministry is love. Amen po ba? Number 2 po yun sa practical ministry namin sa Bible School, if I remember. Actually, life testimony po ni Ate Leslie sa thank you sa buhay ni Ate Leslie sa Panginoon. Kasi yung boldness and courageous is nandun para i-share yung Word of God. And ganun din po sa atin. Ganun din po yung nagiging motivation sa akin kung bakit po nagkaroon ako ng courage na tumayo din dito. Kasi yung testimony po natin, wag po tayong matakot, wag po tayong matakot na si Jesus nga, hindi nga siya nahiya eh. What more pa po kaya tayo? Sabi ko nga minsan, nag-usap kami ni Ate Leslie, sabi ko noon minsan sa'yo, di ba Ate Leslie, mas yung takot, nandyan lang yan eh. Pero mas nakakatakot na hindi tayo matuto. Amen po ba? Kaya we encourage everyone po. Kung tinawag po tayo, kung ano man yung lahat tayo ay may gagawin. Lahat tayo ay merong part sa kingdom ni God. Amen? Sige po, let us pray for our tithes and offering. Lord, Heavenly Father, thank you so much for this wonderful time, wonderful privilege na ipinagkaloob niyo po sa amin to hear your message, Lord God. Na truly that the compassion and the love in action, Lord God, ay magmanifest sa buhay ng bawat isa na nandito, even sa mga nanonood, Panginoon. And right now, we are praying for our tithes and offering, Lord God. We pray for this tithes and offering, Lord God, na magamit mo, Lord God, to advance the kingdom of God here on earth as it is in heaven. Lord, we thank you for the blessing na pinagkakalob nyo for each and everyone, for the protection, for the healing, for the strength, Lord God, that you given for us, for your grace, unending grace for us, Lord God. Lord, we thank you and we bless you. This is all yours for your kingdom. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. It's time to bring your offering. Everybody thank the Lord for your blessing. When you give, the windows are open for you. This is our season.
Ayan po, para sa ating mga announcement, Shabbat reading po natin sa April 5, 2025. Shimini 8, Leviticus 9:1 to 11:47, 2 Samuel 6:1 to 7:17, Mark 7:1 to 23. Patuloy po tayong mag-gather sa family natin para sa ating Shabbat reading and para kumbaga para magkaroon na rin po tayo ng bonding sa ating family at mag-glorify din natin si Lord sa ating family. Kasi alam naman natin na ang family ay isa sa pinakamamahal ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. May youth. Meron pong youth na gaganapin, kaya po yung mga kabataan dito, inaanyayahan po natin na sumama po kayo mamaya sa youth gathering, 2 p.m. Dito rin po sa lugar na ito. Ganyan po, yun po. Wala na. Isama rin po natin sa ating panalangin ang ating mga fathers na nasa intensive training sa Baguio. Sa Baguio po, isama po natin sila sa ating mga panalangin, yung protection ni Lord, sa kanila yung provision, at saka yung wisdom and knowledge na ituturo sa kanila ng ating Panginoon. Sige po, para po sa ating pangwakas na panalangin, tinatawagan ko na po si Brother Alvin Ebasco. Praise God. Tayo po ay tumayo at manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa tunay na napakabuti at powerful yung kanyang message ngayong araw na ito. So tayo po ay magpasalamat. Aming Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa mensahe na aming narinig, Panginoon. We acknowledge your presence, Panginoon. We acknowledge your words, Panginoon. Talagang ito ay tatatak sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at ito ay aming magagamit, Panginoon. Ang pagiging compassionate, Panginoon, sa iba, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya na aming natanggap ngayong linggo, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong kalakasan, Panginoon, ang inyong knowledge, wisdom, Panginoon, sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin ang pag-iingat ninyo, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, Lord God, ay inyo po kaming gagabayan, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless, Panginoon, ang aming spiritual family, ang spiritual parents namin, Panginoon, nasa training ngayon, Panginoon. Inyo po silang i-equip, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpalain, patuloy niyo silang gabayan, Panginoon. Bigyan ng knowledge at wisdom, Panginoon. At nang ito ay maituro din sa amin, Panginoon, Lord God. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. I-bless niyo po ang darating na linggo, Panginoon. At ngayon po ay tanggapin po natin ang pagpapala na galing sa ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you. Lord shine his face upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance towards you and give you peace. In Jesus' mighty name. Amen.